Giannis sa Warriors mangyayari na. Stephen Curry nagsalita na sa gustong mangyari. At kontrata ni Porzingis masasayang lang. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Mga ka-Dub Nation, mukhang mas umiinit na talaga ang posibilidad na makuha ng Giannis Antetokounmpo ng Golden State Warriors ngayong off-season. At ayon sa bagong report mula sa Blue Man Hoop, ang dating parang imposibleng pangarap lang ng Warriors fans, ngayon ay sinasabing within reach na talaga matapos ang latest development sa Milwaukee Bucks situation. Bakit? Dahil ayon sa report ni NBA insider Shams Charania, bukas na raw ang Milwaukee Bucks sa pakikinig ng trade offers para kay Giannis Antetokounmpo. At mas importante rito, wala pa ring pagbabago sa pananaw ni Giannis na maaaring panahon na para maghiwalay sila ng Bucks. At syempre kapag narinig ng Warriors ang pangalan ni Giannis sa trade market, automatic na magiging interesado ang Golden State. Sa totoo lang, ilang beses nang nailink ang Warriors kay Giannis nitong mga nakaraang buwan. Pero dati, parang suntok sa buwan lang talaga. Ngayon, mukhang may tunay ng chance. At malaking bagay dito ang naging desisyon ng Warriors na i-extend si Steve Kerr. Kasi malinaw ang mensahe ng franchise, hindi pa sila tapos manalo. Kapag ang isang team ay nag-commit pa rin sa veteran coach at gustong i-maximize ang natitirang prime years ni Stephen Curry, ibig sabihin handa silang gumawa ng malaking move anumang oras. At walang mas malaking move kaysa kay Giannis. Isipin ninyo ito, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo at si Draymond Green. Kapag nabuo yan, siguradong babalik agad ang Warriors bilang isa sa pinakadelikadong team sa NBA. At sa basketball fit pa lang, napaka-interesting na dahil habang si Curry ang isa sa pinakamagaling na shooters sa kasaysayan ng NBA, si Giannis naman ang isa sa pinakadominanting interior forces sa liga. Ayon sa iba't ibang reports, handang i-offer ng Warriors ang multiple future first round picks para kay Giannis. May mga reports pa nga na willing silang ibigay halos lahat ng available future picks nila hanggang 2032. Pero hindi lang picks ang magiging usapan dito. Kailangan din ng salary matching. At dito pumapasok ang pangalan ni Jimmy Butler. Ayon sa ilang analysis, posibleng kailangan isama si Butler sa package para maging legal ang trade financially. At syempre posibleng madamay din ang ilang young assets gaya nina Brandon Podziemski, Moses Moody, draft picks, at posibleng future swaps. Kaya malaking tanong ngayon, handa ba talagang isugal ng Warriors ang future nila para kay Giannis? Bawat season ngayon ay sobrang mahalaga. At kung may chance kang kumuha ng top 5 player sa NBA habang elite pa rin si Curry, mahirap tanggihan yon. Pero may isa pang problema, hindi lang Warriors ang interesado. Ayon sa reports, may ibang teams ding kayang magbigay ng mas magandang package kaysa Golden State. Kasama rito ang mga teams na may mas maraming young stars at mas maraming assets. At iyon ang pinakamalaking challenge ng Warriors ngayon. At ngayon, sa isang recent interview, diretsahan ng sinabi ni Curry kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa huling mga taon ng kanyang career. At malinaw ang message niya, ayaw niyang maranasan ang nangyari kay Kobe Bryant sa dulo ng career nito sa Lakers. Ayon kay Steph, ayaw niyang mapunta sa sitwasyon na naglalaro siya sa isang team na wala ng tunay na chance manalo at puro rebuilding na lang. Sinabi pa niya na nakita niya kung paano naging lottery team ang Lakers sa huling mga taon ni Kobe Bryant matapos ang Achilles injury nito. Imbes na championship contention, naging usapan na lang noon ay kung ilang points ang kayang iscore ni Kobe kada gabi. At ayon kay Curry, ayaw niyang ganoon matapos ang kanyang career. At honestly, maiintindihan mo si Steph. Dahil habang papalapit ang dulo ng kanyang kontrata sa Warriors, gusto niya pa ring maglaro ng meaningful basketball. Hindi niya hinihingi na maging automatic championship favorite ang Golden State bawat taon. Pero ang gusto niya simple lang, maging competitive, magkaroon ng tunay na chance, maglaro sa importanteng games. At sa tingin ko, iyan din naman ang gusto ng Dub Nation. Kaya napakalaking pressure ngayon nito sa Warriors front office. Dahil malinaw na ngayon ang mindset ni Curry. Hindi siya interesado sa full rebuild habang nasa roster pa siya. At malaking dahilan kung bakit mahalaga ang bagong kontrata ni Steve Kerr. Dahil nang i-extend ng Warriors si Steve Kerr ng 2 taon, parang sinasabi rin nila kay Steph na hindi pa kami sumusuko. At sa tingin ko, malaking bagay iyon para kay Curry. Pero syempre hindi sapat ang coaching extension lang. Kailangan ng Warriors ng totoong roster improvements. At dito nagsisimula ang pinaka-importanting off-season ng Golden State sa loob ng maraming taon.
dahil alam ng Warriors na kailangan nila ng isa pang malaking star para manatiling contender. At base sa sinabi ni Curry, parang ito na rin ang challenge niya sa management. Hindi niya direktang sinabi na kailangan nila ng superstar, pero malinaw na ayaw niyang maglaro sa isang team na walang pag-asang manalo. At kung Warriors ka, napakalaking mensahe noon. Kaya malaking tanong ngayon, ano ba talaga ang susunod na gagawin ng Golden State? Ayon sa bagong report ng Blue Man Hoop, hawak ngayon ni Porzingis ang malaking leverage laban sa Warriors pagdating sa free agency. At sa totoo lang, mukhang wala gaanong magandang choice ang Golden State kundi subukang i-retain siya. Bakit? Dahil kung mawawala si Porzingis ngayong off-season, posible raw na mawala ng Warriors ng napakahalagang salary slot at masayang lang ang malaking gamble nila nung trade deadline. At honestly, malaking issue iyon. Kasi tandaan ninyo, isinugal ng Warriors noon sina Jonathan Kuminga at iba pang assets para makuha si Porzingis. Kaya kung hahayaan lang nilang umalis siya ng libre ngayong free agency, siguradong babatikusin ng todo ang front office. Pero ang problema, hindi rin simple ang sitwasyon. Dahil kahit naging malaking tulong si Porzingis noong healthy siya, dala pa rin niya ang biggest concern ng buong career niya, injuries. Ayon sa reports, limitado lang siya sa 32 games ngayong season, kasama na ang 15 games niya sa Warriors matapos ang trade. Kaya maraming teams ang siguradong magiging maingat sa pagbibigay ng long-term contract sa kanya at dito nagiging komplikado para sa Warriors. Ayon sa bagong analysis, mahihirapan ang Golden State na gumawa ng sign and trade dahil sa NBA-CBA rules. Para maging posible ang sign and trade, kailangan daw makatanggap si Porzingis ng 3 or 4-year deal at mukhang malabong may team na gustong magbigay noon dahil sa injury history niya. Ibig sabihin, kapag hindi na-resign ng Warriors si Porzingis, posible talagang mawala siya ng libre at malaking problema iyon para sa isang team na desperadong manatiling contender. Sa totoo lang, malaking bagay rin kasi ang fit ni Porzingis sa Warriors system. Matagal nang naghahanap ang Golden State ng legit rim protecting big man na kaya ring mag-spacing sa floor. At iyon mismo ang kayang ibigay ni Porzingis. 7-footer na kayang tumira sa labas, kayang mag-block ng shots, at pwedeng maging perfect pick and pop partner ni Curry. Ayon pa sa ibang reports, nung healthy siya, nakita talaga ng Warriors ang ideal version ng kanilang lineup kasama si Porzingis bilang stretch big. Pero syempre, hindi lahat positive dahil may concerns din tungkol sa physicality niya sa loob. Ayon sa analysis, nahihirapan siya minsan laban sa mas malalakas na centers at physical teams. At sa playoffs, malaking issue iyon. Kaya ngayon, napakahirap ng desisyon ng Warriors. Bibigyan ba nila ng malaking kontrata ang injury-prone na si Porzingis? O hahayaan nilang umalis siya at humanap ng ibang option? At ayon pa sa isang Warriors insider, posibleng mapilitan ang Golden State na magbigay ng inflated short-term contract para lang hindi siya mawala ng libre. At honestly, may sense din yon. Kasi kung mapapirma mo siya ng 1-year deal, may flexibility ka pa. Pwede mo siyang gamitin bilang trade asset sa future.